Narito na ang PTV Balita ngayon. Pumalag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa walang pakundangang pagbumura at pagbabanta sa kanyang buhay ni Vice President Sara Duterte. Giit ng Pangulo, dapat manaig ang batas at hindi dapat humantong sa anumang drama ang paghahanap ng katotohanan. Panoorin po natin ang pahayag ng Pangulo. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Samantala, mariing itinanggi ni House Secretary Reginald Velasco ang aligasyon ng umunoy mistreatment kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Ayon kay Velasco, wala itong katotohanan. Dagdag pa ng opisyal, sumusunod sila sa protocol lalong-lalo na sa panahon ng medical emergency. Nilinaw din ng opisyal na pumasok sa detention room si Vice President Sara Duterte bilang legal counsel bago pa man pinayagan si Attorney Lito Go. Voluntaryo din aniyang ibinigay ang cellphone ni Lopez matapos ipaalam sa kanya na limitado ang paggamit ito dahil sa seguridad. Hindi totoo yung mga sinasabi na kinumpis kayo yung cellphone, walang access sa lawyer. Di ba nung sineserve yung order, nando si BP na sinasabi niya siya yung lawyer? At binigyan naman natin ng access. Even nga yung desisyon ko na padala sa veterans, no, para makita talaga kung may problema, that's because we are concerned about the health condition, of Attorney Lopez. So, ang mahalaga sa amin kasi yung well-being ng detainees. Isinailalim na sa state of calamity ang Dasmariñas, Cavite dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue.
Ayon sa Office of Civil Defense Calabarzon, nakipag-ugnayan na sila sa city government ng Dasmariñas. Hinggil dito, samantala as of November 6, mahigit 920 kaso ng dengue ang naitala sa naturang lungsod. Mas mataas ito ng 397% kumpara sa mahigit 230 kaso na naitala noong 2023 sa kaparehong panahon. Nangako naman ang LGU na gagawa ng karampatang aksyon upang mapigilan ang pagtaas ng dengue cases sa lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.